Pinakawalan ni Chi Chingmo ang kanyang kapangyarihan, at hindi niya basta lamang tinalo ang ikawalong nakatatanda, tuluyan niya itong pinasingaw sa isang napakalaking pagsabog ng kulay dugong enerhiya, na iwang tulala si Lin Zichen sa nakakatakot na lakas na ipinakita niya. Pagkalipas ng ilang sandali at nang maglaho ang pulang ulap, casual na sinalo ni Chi Chingmo ang isang kumikislap na pulang orb na dahan-daang bumababa mula sa langit. Halos tumigil ang pag-iisip ni Lin Zichen nang makilala niya ang natatanging pulang liwanag na yun, isa pala itong mataas na antas na bloodbath pill. Parang walang anumang kakaiba, basta na lamang inilagay ni Chi Chingmo ang bagong likhang tableta, na hinango mula sa katawan ng tao, sa kanyang imbakang sisidlan. Nang makita ni Lin Zichen kung gaano siya karelax sa paghawak ng isang gamot na nilikha mula sa tao, halos magkaroon siya ng matinding krisis sa pag-iisip, napatanong siya sa sarili kung ang sinaunang babaeng ito nga ba talaga ang mabait at mahabaging dakilang maestro ng walang hanggang pag-ibig na inilalarawan sa mga alamat. Hindi man lang pinansin ni Chi Chingmo ang kanyang pag-aalala, kalmado niyang sinabi na nararamdaman pa rin niya ang presensya ng marami pang mga daga, sa paligid na may kaparehong aura ng kulto, magiliw pa niyang inalok na gawin na rin niya ang isang maliit na pabor para kay Lin Zichen at lipunin ang lahat ng mga ito. Bago pa man makasagot si Lin Zichen, bigla na lamang naglaho si Chi Chingmo sa manipis na hangin, naiwang mag-isa si Lin Zichen sa gitna ng mga guho, labis na namamangha sa pambihirang kakayahan niya. At halos gusto na niyang lumuhad at pakiusapan itong maging kanyang ampun na ina. Napagtanto niya na kung ikukumpara kay Chi Chingmo, ang sinasabing makapangyarihang pangalawang gobernador na si Ye Yongsheng ay tila isang mahinang tao lamang, sino pa ba ang mangangailangan ng suporta ng pamahalaan kung maaari namang sumandal sa isang tunay na immortal na ginagawang munting mga tableta ang kanyang mga kaaway. Matapos malinis ang lahat ng natatagong miyembro ng kulto sa loob ng campus, bumalik si Lin Zichen sa laboratorio upang tingnan ang kanyang mga kasama. Mabilis niyang ipinaliwanag kina Shen Xinghan, Mo Dongji, Lu Chuanwu, at Yu Yan ang nangyari, at ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan na ang tagapayo ng Pangulo ng Konseho ng mga mag-aaral na si Qiao Shaohui ay siya palang ikawalong nakatatanda ng Plant God Cult. Kasabay nito, buong paghanga rin niyang ikinwento ang halos hindi kapani-pani walang lakas ng kanilang maalamat na Pavilion Master. Sa loob ng laboratorio, hindi maitago ni Shen Xinghan ang kanyang paghanga, labis siyang namangha sa sobrang lakas ng kanilang bagong nagising na pinuno. Pagpasok nila sa sala, nadatnan nila si Chi Chingmo na payapang nakaupo sa sopa. Casual nitong sinabi na nolipol na niya ang bawat miyembro ng kulto na nagtatago sa paligid ng campus, at nangakong kung makatagpo pa si Lin Zichen ng mga tulad nila sa hinaharap, masaya rin niyang lilipulin ang mga ito. Napangiti si Lin Zichen, doon niya tunay na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang napakalakas na taga-suporta. Hindi ito simpleng protection lamang, isa itong tunay na cheat code. Ngunit syempre, walang libre sa mundo, agad siyang binigyan ni Chi Chingmo ng bagong gawain, inutusan niya si Lin Zichen na magpahinga muna, dahil kakailanganin niya muli ang malaking halaga ng chi at dugo nito sa lalong madaling panahon. Sa mga sumunod na araw, naging napakahirap ng araw-araw na buhay ni Lin Zichen, 6 na oras bawat araw niyang ginugugol bilang isang bateryang tao, na direktang naglilipat ng kanyang lakas buhay sa sinaunang maestro upang matulungan itong makabawi. Bilang kapalit, binibigyan siya ni Chi Chingmo ng napakalalakas na bloodbath pills, ngunit matapos niyang makita kung paano nito pinasingaw at ginawang tableta ang isang miyembro ng kulto, nagkaroon siya ng matinding pag-aalinlangan, dahil sa sobrang pagkasuklam, hindi niya magawang lunukin ang mga iyon at nagpas siyang gumamit na lamang ng mga karaniwang pampalakas ng enerhiya na hindi nagmula sa katawan ng tao. Lumipas ang 10 araw, at nagpa siya si Chi Chingmo na sapat na ang paghihintay. Direkta siyang lumipad patungo sa mahigpit na binabantayang punong himpilan ng militar ng lalawigan ng Nanjiang, na agad niyang natukoy bilang lokasyon ng lagusan patungo sa mahiwagang pinagmula ng lupain. Natural lamang na hindi nakaligtas sa pansin ng mga tao ang kanyang paglipad, agad siyang pinalibutan ng mga lumilipad na mecha-guard ng base at hiniling na ipakilala niya ang kanyang sarili. Ngunit walang saysay ang pagtatangkang hulihin ng isang tunay na diyosa, sa isang kisap mata ay naglaho siya, na nag-iwan sa mga naguguluhang gwardya na nagmamadaling suriin ang mga surveillance camera para bang may multong dumaan. Habang abala ang mga gwardya, nakalusot na si Chi Chingmo sa seguridad at tahimik na pumasok sa biolohikal na lagusan, pinagmasdan niya ang pumipintig na mga pulang pader nito at namangha ng matuklasang ang lagusan ay isa palang buhay na nilalang. Sa wakas ay narating ni Chi Chingmo ang mahiwagang pinagmula ng lupain, habang lumulutang siya sa himpapawid sa itaas ng lungsod 36, agad siyang humanga sa enerhiya ng lugar na tinatawag na Origin Land.
Naramdaman niyang ang hangin ay puno ng natatanging mataas na uri ng enerhiya, na halos kapantay ng dalisay na espiritual na chi nung sinaunang panahon na kanyang pinagmulan. Dahil sa napakayamang enerhiya ng kapaligiran, napagtanto niyang ang mga nilalang na naninirahan doon ay tiyak na napakalalakas, upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, nagpasya siyang manatiling mababa ang kanyang kilos at maingat na magpatuloy. Ngunit mahirap magtago kung mukha kang isang makapangyarihang Diyos ang lumulutang sa kalangitan, hindi nagtagal, namataan siya ng dalawang lumilipad na gwardya ng lungsod 36 at agresibong nagtanong kung paano siya nakalusot sa seguridad. Ngunit bago pa man sila makalapit, muli siyang naglaho sa manipis na hangin, dahil dito, nagpanik ang mga gwardya at agad na iniulat ang misteryosong mananalakay sa Panginoon ng lungsod. Sa loob lamang ng ilang segundo, inilagay ang buong lungsod sa pinakamataas na antas ng pagbabantay. Umalingaw-ngaw ang mga sirena habang nagbababala tungkol sa isang misteryosong lumilipad na nilalang na tinatayang may lakas na nasa antas ng rare rank o mas mataas pa. Walang pakialam sa kaguluhang kanyang idinulot, lumipad si Chi Chingmo ng mas malalim sa isang sinaunang kagubatan. Natuwa pa siya sa mga kakaibang halaman at hayop ng kakaibang mundong yon. Bigla na lamang nagbabala ang kanyang matalas na pandama sa paparating na panganib. Isang napakalaking bugso ng matutulis na tulos na kahoy ang bumulusok mula sa mga puno patungo sa kanya. Ngunit ni hindi man lang siya natinag at ibinanggit niya ang isang kaawa-awang surprise attack ay hindi uubra sa kanya. Sa isang simpleng kumpas ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng sunod-sunod na matatalim na hiwa na agad na pumutol sa mga tulos at ginawa lamang itong mga panggatong. Hindi pa rin sumuko ang mga nakatagong kalaban at nagpasimula ng napakalaking pagguho ng lupa upang durugin siya. Ngunit para lamang siyang isang daong inaanod ng hangin habang marahan niyang nailesutan ang bumabagsak na mga bato nang hindi man lang nasasagi. Makalipas ang ilang sandali, isang dambuhalang kahoy na dragon na may kumikislap na berdeng mga mata ang umangat mula sa kailaliman ng kagubatan, na tila isang higanteng bundok na nakatayo sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng ulo nito ay may isang nakamaskarang commander na malakas na sumigaw at humihingi ng paliwanag kung sino ang misteryosong mananalakay. Kasabay nito, isang grupo ng mga nakaitim na kasapi ng Plant God Cult ang lumipad patungo sa kanya at mabilis siyang pinalibutan, galit na galit sila dahil naglakas loob siyang pasukin ang kanilang banal na teritoryo ng mag-isa. Ngunit habang nakalutang sa gitna ng kanilang patibong, ni hindi man lang kumurap si Chi Chingmo, habang kinukutsa siya ng mga kultista at tinatanong kung gusto na ba niyang mamatay, nanatili lamang siyang kalmado. Samantala, hindi kalayuan sa baluktot na lambak ng pinagmulan ng lupain, isa pang mabangis na labanan ang papunta na sa kapahamakan, si Qin Yanbai, ang may pakpak na pangalawang Panginoon ng lungsod isa, ay nagtatakbong duguan at puno ng sugat habang inililigtas ang kanyang buhay, napagtanto niyang nahulog sila sa isang nakamamatay na patibong. Malalaking kahoy na dragon ang humahabol sa kanya sa makitid na bangin, na halos wala ng matakbuhan. Mula sa ibabaw ng mga dambuhalang halimaw na kahoy, malakas na tumatawa ang isang miyembro ng kulto habang isinisigaw na mamamatay silang lahat, ang pangalawang Panginoon at ang kanyang mga batang mutant na henyo, maliban na lamang kung susuko sila at lulunukin ang kanilang karumal-dumal na mga parasite seed. Habang hawak ang kanyang dagwang braso, napagtanto ni Qin Yanbai na may nagtaksil sa kanila. Ang misyong ito ay dapat sanay simpleng pagsasanay lamang para sa kanyang mga estudyante sa isang maliit na himpilan, kaya malinaw na may isang tao mula sa sarili nilang lungsod ang naglabas ng kanilang lokasyon. Sa kabila ng lahat, nanggigigil niyang ipinangako sa sarili na poprotektahan niya ang mga bata at may lalabas sila sa bitag na ito, anuman ang mangyari. Isa sa mga estudyanteng desperadong lumalaban para sa kanyang buhay ay si Luo Chensui, ang nakatatandang alagad ni Mo Dongji. Kahit sugatan at pagod na siya, buong tapang pa rin niyang iwinawasiwas ang kanyang espada habang nakikipaglaban sa isang mabangis na halimaw. Sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang malakas na dagandong ng dambuhalang halimaw na kahoy, sabik na durugin si Chi Chingmo, ngunit wala silang kaalam-alam na ang hinamon nila ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang tunay na diyosa.